Kanina pa hinahanap ni Annika si Elias, pero hindi niya ito makita. Nagtanong na rin siya kay Leia, pero hindi rin nito alam kung nasaan ang nakakatandang kapatid nito. Ibinili ni Annika sa mga yaya ang kanyang 4 na anak, bago ikutin ang malaking resort. Nagpunta na rin siya sa cabin, pero wala doon ang lalaki. Muli siyang bumalik sa baybayin, at doon nag-umpisa maghanap kay Elias. Medyo papadilim na, 6:00 na rin ng hapon, kaya papalubog na ang araw. Kahit palubog na ang araw, ay marami pa ang naliligo sa dagat, mostly ay mga magkasintahan. May mga tambay rin sa gilid ng baybayin, karamihan ay umiinom ng alak. Lahat ng taong naririto, ay mga guest ng Falcon Resort, mga bakasyonista. Patuloy lang sa paglalakad si Annika, nang makasalubong niya ang isang staff na nagtatrabaho sa resort. "Ma'am Annika, saan ho kayo pupunta?" Tanong ng lalaki sa kanya, habang bitbit ang tray na naglalaman ng iba't ibang klase ng alak. Hinahanap ko kasi si Elias, nakita mo ba siya?" Tanong ni Annika sa lalaki. Si senyor ito, nakita ko ho siya kanina, papunta roon sa lumang White House." Sagot ng lalaki, at sabay turo sa bandang dulo, medyo malayo na ito sa resort. Lumingon si Annika, kung saan tinuturo ng lalaki ang White House. Medyo malayo na ito sa resort. At natatakot rin siya mag-isang pumunta roon, marami pa naman ang lalaking tambay ngayon sa baybayin. "Salamat, sige pupuntahan ko lang siya." Paalam ni Annika sa lalaki, at nag-umpisa ng humakbang. "Sandali lang ho ma'am, sasamahan ko ho kayo, kahit sa kalahatian lang. Baka mapano po kayo, naku tiyak na malalagot kami kay senyor ito." Pigil sa kanya ng lalaki, sakto naman dumaan pa ang isang waiter, kaya tinawag ito ng lalaki. Hanggang sa kalahatian nga, ay hinatid ng lalaki si Annika. Habang naglalakad si Annika, ay paling-alinga siya, lumingon rin siya sa lalaking waiter, naroon pa ito at hindi pa umaalis. Nang medyo malapit na siya sa malaki at lumang White House, ay kinawayan niya ang lalaki. Pumasok si Annika sa lumang gate na kulay puti, medyo kinakalawang na rin ito. Humakbang siya sa 5 baitang ng hagdan, na gawa sa kahoy ang apakan nito. Nang makapasok siya sa balkonahe, ay agad siya nagtungo sa pinto, at marahang ipinihit ang seradure ng pinto. Hindi naman ito nakalock, kaya madali lang siya nakapasok sa loob. Medyo maalikabok rito, halatang hindi masyadong nalilinisan. Bawat dinadaanan niyang dingding ay kinakapa niya, at naghahanap ng switch ng ilaw. Madilim sa loob, ilang beses na rin siya napapalunok. Takot pa naman siya sa dilim, nagsisituloy siya na nagpunta pa siya rito. Naisip niya ay baka wala na rito si Elias, at bumalik na ito ng resort. Maingat na hakbang ang kanyang gamit, nang biglang may narinig siyang ingay ng isang bagay na bumagsak sa banda sa itaas. Kaya naisipan niyang magpunta sa parteng itaas ng White House. Baka naroon si Elias, malimit lang ang kanyang kilos. Ayaw niya makagawa ng ingay, buti na lang ay dala niya ang kanyang cellphone. Itong nagsisilbing ilaw na kanyang ginagamit sa madilim na paligid. Elias. Kabadong asal ni Annika, hindi niya maiwasan matakot, paano na lang kung biglang may black lady na lumabas kung saan. Naaalala niya tuloy ang movie na kanyang napanood. Naglalakad siya sa pasilyo, nang may muli siyang marinig na ingay. Nanggagaling ito sa isang kwarto. Elias, tawag niya muli sa pangalan ng lalaki. At dahil wala naman siyang nakuhang sagot sa lalaki, ay naisipan niyang magtungo na lamang sa kwarto, kung saan niya narinig ang ingay kanina. Nang makarating siya sa pinto, ay medyo nakaawang ito. Sumilip siya sa naakawang na pinto mula sa kanyang kinatatayuan, natanong niya ang balto ng isang lalaki sa loob ng kwarto. Malamlam na ilaw ang nagsisilbing liwanag ni Elias sa loob ng kwarto. Marahan tinulak ni Annika ang pinto, at pumasok roon. Naramdaman ni Elias ang kanyang presensya, kaya lalong nang hinanakit ang lalaki. Hindi niya pala kaya marinig mula kay Annika na may mahal itong iba. "Elias, bakit ka naririto? Kanina pa kita hinahanap. May problema ka ba?" Mahinahong wika ni Annika. Umismid ang labi ni Elias, at sabay lagok sa beer in can. Nang maubos niya ang laman nito, ay niyupi niya ang in can gamit ang isang palad niya, at sabay hagi sa sulok ng kwarto. Anong drama ng isang ito? Anas ni Annika sa kanyang isipan. Tumabi siya kung saan nakaupo si Elias, at tumitig sa mukha ng lalaki.
Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin, o kahit sulyapan man lang. Akma niya sanang hahawakan ang kamay ni Elias, pero iniwas ito ng lalaki. Kaya napakunot ang noo ni Annika, at bahagyang ngumuso. Ano ba ang problema mo? At umaarte ka ng ganyan? Saad ni Annika. Ikaw bakit ka naririto? Baka hinahanap ka na ng mahal mong Haninaka Esmad na tura ni Elias. Napangiti naman si Annika, dahil sa inaakto ng lalaki. Nagseselos ba siya, kaya nagkakaganito ito? Muling wika ni Annika sa kanyang isipan. Nagseselos ka ba kay Ford? Mahinahong ani ng babae. No, bakit naman ako magseselos doon, di hamak na mas gwapo ako roon. Masungit na sabi ni Elias, hindi pa nawawala ang pagkakakunot ng noo nito. Kung hindi ka nagseselos, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Dagdag pa ni Annika, at hindi mapigilan mapangiti, alam niyang nagseselos ang lalaki. Bumalik ka na nga lang doon sa asawa mo. Angle nito sa babae. Nakaramdam ng inis sa kanyang puso si Annika, dahil sa pangtataboy sa kanya ng lalaki. Ano ba talaga ang problema ng isang ito, at bigla-bigla na lang tinutupak? Inis na tumayo si Annika sa tabi ng lalaki, at masama itong tinitigan. Akala ni Elias ay aalis na si Annika, pero nagkakamali ito. Mula sa kanyang peripheral vision, kita niya ang pagbagsak sa sahig ng suot na summer dress ni Annika. Bahagyang kumunat ang noo ni Elias, anong ginagawa ng kanyang asawa? Aakitin ba siya nito? Unang beses ito gawin sa kanya ng asawa, ang maghubad sa harapan niya. Sa sulok ng kanyang mata, ay hindi nakaligtas ang maputi at makinis na binti ni Annika. Ilang beses na palunok si Elias, nanunuyo bigla ang lalamunan niya, pakiramdam niya ay bigla siyang nauhaw. Umiinit ang kanyang pakiramdam, kahit matagal na panahon sila magkasama ni Annika, ay aaminin niya na hindi nawala ang pananabik niya para sa kanyang asawa. Habang tumatagal ay mas lalo pa niya ito minamahal, hindi dahil napakaganda at sexy nito, kundi napakabuti ng puso at napakabait nito. Sweetie, nang aakit na boses na wika ni Annika. Naglakad ang babae papunta sa harapan ni Elias, at hinawakan ang balikat ng lalaki. Elias, kapag hindi mo pa rin ako pinansin, babalik ako sa resort at doon matutulog sa cabin ni Ford, at maghuhubad ako mismo sa harapan niya. Hindi mo naman siguro gusto may ibang lalaking makakita ng Maria ko. Nakangising saad ni Annika. Agad naman napatingin si Elias sa asawa. What? Seriously? Ganun mo na ba siya kamahal para ipakita yan? Hindi ako papayag, akin ka lang. Sambit ni Elias, sabay hila sa asawa nito, kaya ang ending nasa mga hita ni Elias nakaupo si Annika. Pinulupot ni Annika ang dalawang braso niya sa batok ng lalaki, at tinitigan ito sa mukha. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko mahal si Ford. Ikaw ang asawa ko, diba? So ikaw ang mahal ko. Masuyong wika ni Annika. Umismid naman ang manipis na labi ni Elias, at sa ibang direksyon tumingin. Liar, narinig ko ang sinabi mo kay Fort Delata na iyon, na mahal mo siya. Nagtatampong wika ni Elias. Lihim na pangiti si Annika, tama ang kanyang nasa isip, nagseselos nga ang lalaki. Oo nga, mahal ko siya. Hindi natuloy ang sasabihin ni Annika, nang takpan ni Elias ang kanyang bibig, gamit ang palad nito. Hindi mo na kailangan muling sabihin, dahil narinig ko na kanina, masasaktan lang ang aking damdamin. Ani ni Elias, tinapik naman ng babae ang kamay niya, at malakas na kinurot sa tagiliran si Elias. Halos mapangiwi ang lalaki, dahil sa pagkakakurot sa kanya ni Eka. Pwede ba patapusin mo naman ang sasabihin ko? Mahal ko siya pero bilang kaibigan. Isa lang ang puso ko, kaya isang tao din ang nilalaman nito at ikaw yun, ikaw lang ang mahal ko, Elias. Hindi ka man maalala ng isip ko ngayon, sapat na sa akin na maalala ka ng puso ko na mahal kita. Dahil sa sinabi ni Annika, ay napatitig sa kanya ang lalaki. Totoo, ako lang ang mahal mo, at walang iba. Malambing na wika ni Elias, at sabay pulupot ng dalawa niyang braso sa bewang ng babae. Oo, ikaw lang ang mahal ko, wala ng iba, kaya wag ka na magtampo dyan. Bumalik na tayo sa resort, baka hinahanap na tayo ng mga anak natin, at saka nagugutom na ako. Saad ni Annika, at akmang tatayo na, pero pinigilan siya ng lalaki, at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa babae. I missed you, Annika.
Nang mawala ka halos ikabaliw ko, kulang na lang ay lunurin ko ang sarili ko sa alak, gabi-gabi iniisip kita. Umiiyak na wika ni Elias. Thank you, dahil bumalik ka sa akin, sa amin ng mga anak mo. Dagdag pa nito, mainit na yakap ang tinugon ni Annika. Magkahawak kamay nang bumalik sa resort si Eka at Elias, pagkarating nila sa cabin, ay nadatnan nilang naglalaro ang kanilang mga anak. Mama, Daddy, sabay-sabay na sigaw ng triplets, at patakbong sinalubong si Elias at Annika. Nang makalapit ang triplets, ay mahigpit itong niyakap ni Annika, at pinupog ng halik sa mga mambak nitong pisngi. Saan po kayo galing? Hanap po namin kayo kanina. Malambing na asal ni Aleka, isa sa mga triplets. Muling niyakap ni Annika ang mga anak nito. Bitawan mo ako, sigaw ni Lara habang kinakaladkad siya ni Ella palabas ng mansiyon. Huwag mo akong sinisigawan bruha. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo, at tagterin kita ng pino at gawin kang sardinas. Bulyo rin ni Ella sa babae. Nang malaman ni Ella ang totoo, dahil naikwento sa kanya ni Eve ang lahat, ay nagmadali siyang nagpunta sa mansiyon ni Elias. Kasama niya ang kanyang asawa na si Finex, pati ang ibang tauhan nito. Malalagot kayo kapag bumalik si Elias. Muling saad ni Lara. Malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Lara. Mula ito kay Ella, matagal nang nanggagalaiti at gustong gawin ito ni Ella sa babae. Hoy! Ambisyusang kalapati, para lang aware ka si Kuya Elias ang nagpapalaya sa'yo dito. Wika ni Ella at ngumisi sa harapan ng babae. Kita naman ang pagkagulat sa mukha ni Lara. No, hindi niya magagawa sa akin ito, mahal niya ako. Anas ni Lara. Makapal din talaga ang libag mo sa katawan ano. Kung noong unang dating mo dito ay nabulag mo siya. Well ngayon hindi na dahil nagising na siya, at alam mo ba kasama niya ngayon ang totoo niyang asawa. Litanya ni Ella, habang may halong pang-asar sa boses nito. Ang kaninang matapang na aura ng mukha ni Lara, ay naging maamo na parang tupa. Biglang lumuhad si Lara sa harapan ni Ella, at bumuhos ang luha nito. Pakiusap huwag niyo ako ikukulong, maniwala kayo, naipit lang ako sa sitwasyon. Kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon ng mommy ko, kaya pumayag ako sa gusto ni Jana. Umiiyak na turan ni Lara. Please, kung gusto mo ituturo ko sa inyo, kung saan nagtatago si Jana. Dagdag ni Lara at yamakap sa mga hita ni Ella. Tumaas ang kilay ni Ella, at tinulak si Lara sanhi para mapaupo ito sa Bermuda. Anong akala mo sa akin? Utu-uto, hindi ako katulad ni Ate Annika na mabait at mapagpasensya. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay Ate Annika. I'm sure kayo rin ang dahilan kung bakit na-aksidente si Ate Annika. Matapang na wika ni Ella, at sininyasan ang mga tauhan ni Finex, para hawakan si Lara. Sakto naman dumating si Styles at si Eve, kasama ang ibang tauhan ni Styles. Wala akong alam sa pagkaka-aksidente ng ate mo, nakasunod lang ang sasakyan ko noon, nang mangyari ang aksidente. Kahit si Jana ay walang alam sa nangyari sa ate mo, may iba pang tao ang may galit kay Annika, maliban kay Jana. Pero aaminin ko, binalak talagang ipatapos ni Jana ang ate mo, nag-hire siya ng hitman para tapusin si Annika, pero hindi ito nagtagumpay. Litanya ni Lara at sabay yumuko. Hawak ng pulis ngayon si Lara, pero may mga taong iniwan si Styles, para magbantay sa babae. Mahirap na baka makatakas ang babae, lalo na ngayon hindi pa nila alam kung saan nalupalop nagtatago si Jana. Ilang araw pa ang lumipas, ay bumalik na sila Elias at Annika mula sa Bicol. Pagkarating nila sa mansiyon, ay sinalubong sila ng mga kaibigan ni Elias. Naririto sila Tyron, Ed, Luke, Cole at Styles. Ninong Luke, sigaw ni Elika at nagpakarga sa lalaki. Hello big girl, how's your vacation? Nakangiting sambit ni Luke, at sabay gulo ng buhok ng bata. Masaya po kasi kasama na namin si Mama. Bakas sa mukha ng bata na masaya nga ito. Si Treshella naman ay nagpakalong sa ninong nitong si Cole, habang si Aleka ay kay Tyron. Hey big boy, tawag ni Styles kay Leo, busy kasi ito sa kanyang nilalarong cellphone. Yes po Tito Styles, sambit ni Leo at naglakad papalapit kay Styles. How old are you na nga? Tanong ni Styles sa batang lalaki. I'm 10 years old po. Magalang na sagot ng bata.
Naku, malapit ka na pala magbinata, huwag kang gagaya kay Cole, Luke at lalo na sa daddy mo na babaero. Natatawang sabi ni Styles. Mura ng mga ito, sambit ng tatlo. Kinabukasan, maaga nagtungo sila Annika at Elias sa presinto, kung saan nakakulong si Lara. Nasa isang kwarto sila, habang hinihintay ang pagpasok ni Lara, magkasalikop ang mga daliri ng dalawa, habang nakapatong sa white table. Pagbukas ng pinto, ay nakayuko lang si Lara kasama ang dalawang babaeng pulis. Si Anna Sherry nakakambal ni Eve, ang may hawak sa kaso ni Lara. Good morning Mr. and Mrs. Falcon. Nakangiting bati ni Anna Sherry sa dalawang mag-asawa. Bagamat nakangiti si Anna Sherry ay naroon pa rin sa mukha nito, ang pagiging seryoso at misteryosa. Dalawa na ang anak ngayon ni Anna Sherry, ang asawa niya ay si Felix Sandoval. Pinaupo nila si Lara sa isang silya. Nakaharap nila Elias at Annika. Dahan-dahan nagangat ng mukha si Lara, at kay Annika tinuon nito ang paningin, at hinawakan ang isang kamay ni Annika. Annika, please tulungan mo ang mami ko. Tanggap ko kahit habang buhay ako makulong rito, pero pakiusap tulungan mo ang mami ko, kailangan niya agad maoperahan. Nanginginig ang labi ni Lara, habang nagsasalita, hindi niya mapigilan maiyak. Mahal na mahal ko ang mami ko, hindi ko kaya mawala siya sa akin. Patawarin niyo ako, kaya ko lang naman ito nagawa, dahil naiipit ako. Umiiyak na wika ni Lara. Hindi maintindihan ni Annika, kung bakit bigla-bigla na lang tumulo ang kanyang luha. Sa kanyang balintataw, ay may sumagi na imahe ng isang babaeng may edad na. Patuloy umagos ang luha ni Annika, sa hindi niya alam na dahilan. Bakit nasasaktan siya, pakiramdam niya ay nangyari ito sa kanya dati, ang mawalan ng isang ina. Naisip niya kung siya ang nasa katayuan ni Lara, ay baka gawin niya rin ito. Mahirap at masakit mawalan ng isang ina. Tutulungan ko ang mami mo, huwag ka mag-alala. Nakangiting sabi ni Annika. Manghang napatitig si Elias sa asawa. Bakit ganito kabait ang kanyang asawa, sa kabila ng lahat na paghihirap na naranasan ng babae, ay nagagawa kaagad nito magpatawad. Sweetie, baka abusuhin niya ang kabaitan mo. Hindi ka ba galit sa babaeng iyon, muntik niya nang agawin at nakawin ang pagkatao mo. Saad ni Elias, nasa sasakyan na sila ngayon, at binabaybay ang kahabaan ng highway, patungo sa Diaz Company, ang kumpanya ni Annika. Sweetie, oo galit ako sa kanya, dahil nagpagamit siya sa kasamaan ni Jana. Pero wala naman patutunguhan ang galit ko, kapag mananatili ito sa puso ko. At isa pa mas masarap gumising sa umaga, kung wala kang kinikimkim na sama ng loob sa isang tao. Malumanay na saad ni Annika. Hindi mapigilan mamangha ni Elias sa asawa, kahit nawala na ito ng alaala, ay napakabait pa rin ito. I love you. Ang swerte ko dahil ikaw ang babaeng napangasawa ko. Malamyos na saad ni Elias, at mabilis na pinatakan ng halik sa labi si Annika. Pagkarating nila sa lobby ng kumpanya ni Annika, ay sinalubong kaagad sila ni Gray ang kaibigan ni Annika. Agad na niyakap ni Gray si Annika, ang babae naman ay puno ng pagtataka. Si Elias naman ay masama ang tingin kay Gray, kung hindi niya lang talaga alam na malapit na kaibigan ito ng kanyang asawa, ay baka pinitpit niya na ito na parang isang luya. Sabi ko na nga ba, na isang impostor ang kasama ko sa loob ng 2 linggo. Alam mo bang ilang beses niya tinangkang buksan ang vault mo sa opisina mo? Doon pa lang ay malaki na ang hinala ko sa babaeng iyon. Sambit ni Gray. Hey, enough abo, nandito ako. Wagas makayakap sa asawa ko. Nakasimangot na saad ni Elias. Pasensya na best friend, nadala lang sa emosyon. Tatawa-tawang asel ni Gray. At dahil walang maalala si Annika, si Gray ang nagpaliwanag tungkol sa kumpanya. Noong mawala si Annika, ay si Gray ang pansamantalang tumayo bilang isang CEO, pinagkatiwala ito sa kanya ni Mr. David Diaz, dahil siya lang naman ang matalik na kaibigan ni Annika. May meeting ngayon ang board members, nasa lounge sila ngayon kasama ni Gray si Annika, samantalang si Elias ay nasa opisina ni Gray. Nakaupo si Elias sa swivel chair ni Gray, nang mapatingin siya sa drawer ng table desk ni Gray. Binuksan ito ni Elias, at doon niya nakuha ang isang kulay brown na envelope. Sa labas nito nakasulat ang pangalan ni Annika. Kumunot ang noo ni Elias. Ano ang laman ng envelope?
bakit pangalan ni Annika ang nakasulat rito? Nagmadaling binuksan ni Elias ang envelope. Nakita niya mula roon ang resulta, kung saan nagpa-check up noon si Annika. Binasa niya ang mga nakasulat roon, napakuyom ang kamao ni Elias. Kung ganoon may sakit ang asawa niya noon, na hindi niya man lang nalalaman. Siguradong pinili ng babae na ilihim ito sa kanya, upang hindi siya mag-alala. Kailangan niya makausap si Ford. Sigurado may alam rin ito tungkol sa kalagayan ni Annika, dahil ilang buwan rin nakasama ng lalaki ang kanyang asawa. Ibinalik ni Elias ang envelope sa drawer, at napahilot sa kanyang sentido. Nag-aalala siya baka may sakit pa rin ang kanyang asawa, hanggang ngayon. Nanggagalaiti sa galit si Jana, ngayon dahil nakarating sa kanya ang nangyari kay Lara. Ayon sa isang tauhan niya, ay nasa kulungan na ngayon si Lara. Lahat ng plano niya ay nawala na parang bula, dahil sa kaanuhan ni Lara. Napatitig si Jana sa crib, kung saan nakahiga ang 2 buwan na lalaking sanggol. Kahit natutulog ito, ay hindi maikakailang kamukhang kamukha ito ng ama. Kailangan niyang makalabas ng bansa, bago pa siya mahanap ng mga pulis. Siguradong nagsumbong na ito ngayon si Lara, kung nasaan siya. Tatawagan niya ang kanyang ama, upang tulungan siya makalabas ng bansa. Hindi siya pwede makulong, paano na lang ang kanyang anak, kapag nakulong siya. Kinuha niya ang cellphone, at nag-dial ng numero. Ilang beses ito tumunog bago sagutin ng kanyang ama. Ilang minutong pag-uusap nila ng kanyang ama, ay pinatay niya na ito. 20 minutos dumating ang kanyang ama, nag-doorbell ito sa labas ng unit niya, pero laking gulat niya ay mga pulis ang naroon sa labas ng pinto. Mula sa likuran ng mga pulis, lumitaw si Mr. Santiago ang ama ni Jana. Dad, what's the meaning of this? Hindi makapaniwalang asal ni Jana sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan ito, na kaya siyang isuplong ng sariling ama. Bakas ang kalungkutan sa mata ni Mr. Santiago, labag man sa kanyang kalooban, pero kailangan niya itong gawin. Kailangan niya gawin ang tama, bago pa mahuli ang lahat para sa kanyang anak. Ayaw niyang magaye si Jana, sa nakakatanda nitong kapatid na si Trina. I'm sorry iha, pero kailangan mo pagbayaran sa batas ang mga kasalanan mo. Patawarin mo ako dahil isinuplong kita sa pulis, ayaw ko lang matulad ka sa ate Trina mo. Naiiyak na saad ng matandang lalaki. Bumalatay ang sakit sa puso ni Jana, dahil sa ginawa ng kanyang ama. Pinusasa ng pulis si Jana, si Mr. Santiago naman ay pumasok sa loob, para kunin ang sanggol na lalaki sa loob ng crib. Magkasama ngayon sa kulungan si Lara at Jana. Umamin na rin si Jana sa mga pulis, na binalak niyang ipatapos si Annika. Pero tinanggi ng babae na may kinalaman siya sa aksidenteng nangyari kay Annika noon. Nasa pangangalaga ni Mr. Santiago ang anak ni Jana. Ilang beses tinanong ng matandang lalaki ang kanyang anak, kung sino ang ama ng batang sanggol, pero nanatiling tahimik si Jana. Walang balak na sabihin ni Jana ang totoo, kung sino ang ama ng bata. Ayaw niyang malayo sa kanya ang kanyang anak, kaya mas mabuting nasa poder ito ng kanyang ama. Iniisip tuloy ng matanda, baka si Elias Falcon ang ama ng bata, wala naman kasi siyang alam na ibang nakarelasyon si Jana, kundi si Elias. Maliban na lang kung may iba pang lalaki sa buhay ni Jana. Natigil si Mr. Santiago sa pag-iisip, nang maalala ang isang lalaking nakarelasyon ng kanyang anak. Si Diego de Gracia ang lalaking minsan naging bahagi ng buhay ni Jana, ang lalaking minahal ng kanyang anak. Ilang beses niyang nilayo si Jana kay Diego, dahil galing sa maduming angkan ang lalaki. Sikat na drug lord ang ama nito at pati ang lolo. Hawak ng mga de Gracia ang malalaking sindikato dito sa buong bansa. Alam ni Mr. Santiago, at saksi siya sa kung paano mahalin ni Jana si Diego. Pero dahil tutol siya sa relasyon ng dalawa, ay pinaghiwalay niya ang mga ito. Doon naman nakilala ni Jana si Elias Falcon, kaya nabuhay sa puso nito ang galit para sa lalaki, dahil sa nangyari sa kanyang ate. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na tux, sa opisina ni Diego de Gracia. Boss, nasa kulungan po ngayon si Jana. Tuluyan na po siyang pinakulong ni Elias Falcon. Sumbong ng lalaki habang nakayuko. Tumigil sa paglagok ng alak sa wine glass ang gwapong lalaki, at tumitig sa tauhan. Nanganak na rin po siya, nasa poder ni Mr. Santiago ang iyong anak.
Ano po ang plano nyo kay Falcon at sa anak mo? Dagdag pa ng lalaki. Sa ngayon hayaan muna natin magsaya ang Elias Falcon na iyon, kasama ang pamilya niya. May tamang oras at panahon para sa pagpapabagsak kay Elias at sa mga kaibigan niya. Hindi man sa ngayon, pero sa susunod na henerasyon. At ang tungkol sa anak ko, kunin niyo siya kay Mr. Santiago, at dalhin niyo sa akin. Matigas na tura ni Diego, at muling lumagok ng alak sa wine glass. Good morning. Masayang bati ni Annika sa mga katulong nito. Nasa kitchen si Annika ngayon, at naghahanda ng lulutuin na almusal, para sa kanyang mag-aama. Good morning Ma'am Annika. Bati ni Mia at tumabi sa kanyang amo para tulungan ito. Nang matapos magluto ni Annika, ay saktong bumaba ang kanyang mga anak, kasama si Elias na bagong ligo. Napakagwapo nito sa suot na kulay burgundy na suit. Pagkatapos nila mag-almusal, ay inayos na ni Annika ang gamit ng mga anak, para sa pagpasok ng mga ito sa school. Si Elias at Annika ang naghatid sa kanilang mga anak. At pagkatapos ay hinatid na rin ni Elias si Annika sa Diaz Cosmetics Company. Hanggang lobby ay hinatid siya ni Elias, sinalubong naman si Annika ng bago nitong secretary na si Alena. Kaka-graduate lang nito sa Colegio. Sa totoo lang ay nakababatang pinsan ito ni Gray sa side ng kanyang ina. Hindi na kasi nakabalik pa sa trabaho si Carissa, ang dating sekretarya ni Annika. Dahil naroon na ito nagtatrabaho sa kumpanya ni Lance Drake Sotomayor. Ang lalaking nagpapahirap sa kanya ngayon, dahil si Carissa ang sinisisi ng lalaki, kung bakit namatay ang nobya nito na si Beatrice. Hindi lang pagiging sekretarya ang ginagampanan ni Carissa kay Lance, kundi isa rin siyang slave ng lalaki, kaya ang buhay ngayon ni Carissa, ay miserable dahil napunta siya sa lalaking walang puso. Good morning Ma'am Annika. Nakangiting bati ng dalaga kay Annika. Good morning Alena. Bati naman ni Annika. Ngayong araw nakipagkita si Elias kay Ford, upang kausapin ito. Sa isang restaurant nagkita si Elias at Ford. Nang maupo si Ford sa harapan ni Elias ay ngumisi ito. Nakakabakla naman itong pagkikita natin, baka isipin ni Annika. Ay naging mag-boy lover na tayo. Pabirong saad ni Ford, masamang tingin ang pinukol ni Elias kay Ford. Ni minsan hindi ko pinangarap maging bakla, lalo na kung ikaw ang magiging kapareho ko. Nakasimangot na saad ni Elias. Hindi ka na mabiro Mr. Falcon, minsan napapaisip ako kung ano ba ang nagustuhan sa'yo ni Annika noon. Halata naman na malakas ang tupak mo. Dagdag pa ni Ford, na lalong ikinasimangot ni Elias. By the way, bakit mo ba ako pinapunta rito, may problema ba? Biglang sumeryoso ang mukha ni Ford. Ikaw ang kasama ng asawa ko ng ilang buwan, nagkasakit ba siya? Ani ni Elias at seryosong tumitig kay Ford. Hindi naman pero sumailalim siya sa eye transplant surgery. At naoperahan sa ugat na nagkokonekta sa kanyang mga mata, dahil may dugong nagbara dito. Na maaaring nagdudulot sa kanya noon na madalas na pagsakit ng ulo at mata niya. Siguro'y dalaga pa lang siya ay may sakit na siya nito, lumala lang ng tumagal. But don't worry she's fine now, sabi ng doktor na samuri sa kanya. Yun nga lang ay malabo na siyang makaaalala pa, dahil sa aksidenteng natamo niya noon. Malala ang natamo niyang sugat noon Elias, ilang buwan rin siyang nakomatos, buti nga at nagising pa siya. Mahabang litanya ni Ford. Thank you, dahil inalagaan mo ang asawa ko, kahit hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo noon. Sambit ni Elias. Wala iyon pare, mahal ko si Annika kaya ko ginawa iyon. Alagaan mo sana siya pare, at huwag mong hahayaan na masaktan siya ng kahit sino. Si Annika ay parang bubos agin na bagay na kailangan alagaan at ingatan. I love her so much. Sinungaling na ako kung hindi ko aaminin sa'yo. Mahal ko siya kaya ako nagparaya, gusto ko makita siya laging masaya at nakangiti. Huwag mo siya paiiyakin pare, kung paiiyakin mo man siya, pakiusap sa magandang paraan. Sambit ni Ford, hindi na itago ng lalaki ang butil ng kanyang luha sa kanyang mga mata. Pangako hindi ko siya sasaktan, at iingatan ko siya para na rin sa'yo, thank you again. Wika ni Elias at nakipagkamay kay Ford. And please stop calling me Fort Delata. Ang bantot kasi nagmukha akong panas na sardinas. Pahabol ni Ford, pareho silang natawang dalawa, dahil sa huling salitang binigkas ni Ford.